So, ako po ay masasabi ko na naging successful sa aking YouTube. Hindi sa pera, hindi po ako mayaman till now, pero successful ako sa aking advocacy. Ayan. So, yung sikreto ko lang lagi ay kung sino ako, yun na yun. Hindi ako nagpipretend. Hindi ako nagpipretend na matalino. Hindi ako nagpipretend na ano. Simpleng tao lang. Diba? Na ang maganda sa agribusiness dahil nanonood yung audience at pag siya'y pinuntahan ko, kilala niya ako. So, parang close kayo kaagad. Yung parang wala nang barrier. Siguro. So, and yun nga, nakwento ko na talagang makinig lang. Nung bata ako, sobrang mahihain ako. Hindi ako, pag may bisita, hindi ako nagsasalita, nakangiti lang ako, ganyan. Nung nag-work na ako, may mga barkada ko, nagiinuman kami sa gabi, kasama yung parents nila, ganyan. Sabi ng parents ng isang barkada ko, ba't yan, tiyaga mo makinig? Nakikinig lang ako kasi hindi ako nag-share ng kwento durang inuman. Taga-tawa lang nila ako. Siguro, kung binabalikan kayong mga ganung kwento, kaya siguro ako magaling makinig sa research person ko kasi personality-wise, no effort hindi ko kailangan. And, ayun, tapos nararamdaman ko sila na kung naiiyak sila, naiiyak din ako. Si Doc Erwin, umiyak. Hindi lang na during the actual shoot, no, even during the editing, umiiyak pa rin ako, ganan. Tawa ko ng tawa pag nakakatawa yung episode. So feeling ko pag during the editing, pag natawa ako or nalungkot ako, umiyak ako, alam ko na yung video na yon ay makaka-across yung message doon sa audience. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Good to see you, my friend. Buddy. Sorry po, sorry. He's another friend, ha? Let's welcome Doc. Buddy. Sophie and Mrs. Buddy. Hello po. Okay. So, dahil ang requirement ng buyers namin 100 to 1,000 kilograms every month, if you have a 10-hectare farm, isang harvest mo, ubos na, wala ka ng supply. You understand? You understand? Yeah. Tapos, if you cannot provide consistent and large volumes, wala kang makukuha ang kontrata, wala kang makukuha ang good pricing, babarating ka. Make sense? Yeah. Makes sense. So, what am I saying? What I'm saying is, if you're thinking of doing this business alone, by yourself, you are not part of a big group, mahirap. Mahirap sa ngayon. So our next speaker for today is a former television producer and director at DriveZen in Philippines. Former senior video editor din siya sa ABS-CBN. Ngayon ko lang nalaman yun. Director and host siya ng Agribusiness How It Works, where many of our farms are featured, syempre including us. And his YouTube channel has 1.1 million subscribers. So let us all welcome Mr. Buddy Gaset. Okay, Buddy, take it away. Sulog niya. Sorry. Hello po. Very nice. Ay, long picture. Okay po, morning po sa inyong lahat. Of course, may mga familiar faces, may mga na-feature na ako. Sir Pab, ayan, si Engineer Reynald Ilagan, and si Attorney Sir Elmer Erlante, si Doc M,
isa sa mga nag-viral na video ng agribusiness. At si Doc Erwin Cruz, unang-unang naging guest sa agribusiness 12 years ago. Balikan mo! Opo. And then, nabalikan ko siya, sir, ilang years after no, nagkita pa tayo ulit. Sad to say, dito sa Philippines, pag advocacy, ang hirap mag-viral. Kahit anong gawin mo, ang hirap talaga. Pero pag chismis, pag showbiz, di ba? Ang lalaki ng mga followers nila, ang lalaki ng views nila. Pero pag may kabuluhan, linalangaw siya. So, ang hirap-hirap, kaya it took us 12 years bago namin narating yung 1.1 million subscribers sa YouTube. And sa Facebook, meron kaming combined yung likes and followers, meron kaming 1.3 million. So, katatapos na lang po yung first grand meet and greet ng agribusiness. Andyan sila, Doc M. Very emotional ako doon kasi Nasaan kami ha? kasi sobrang overwhelmed yung hindi ko ina-expect yung support ng mga tao. At yun nga, because of my humble beginning, naiiyak na naman ako. Sabi ko kay Sophia nung before the event, sabi niya, oh, mag-practice ka. So, kasi sobrang busy, wala akong time para gawin yung speech ko, wala akong time mag-practice. So, pinagpa-practice niya ako, pinilit niya ako. Tapos, umpisa pa lang umiiyak na ako. Sabi niya, sige, mag-practice ka nung mag-practice para bukas hindi ka iiyak. Eh, hindi ako nakapag-practice kasi sobrang busy ako. Kaya umiiyak ako ng day. But, ayan, very emotional kasi yung humble beginning. Ito kasing nangyari. Hindi ko yan in-expect, hindi ko yan pangarap, hindi ko yan, wala sa bokabularyo ko na mangyayari. So, kasi nga, sabi ko nga, yung parents ko sobrang mahirap, no? Mahirap kami talaga. Driver lang yung tatay ko, tindera yung nanay ko ng bagong sa palengke, ganyan. Hanggang doon sa sobrang hirap ng buhay, nag-decide siya na mag-OFW sa Hong Kong. So, 17 years doon, 13 years old pala ako nung umalis siya. Tapos, yun, matanda na ako nung bumalik siya, di ba? Kasi 17 years. Tapos, sorry po. sorry talaga. Kasi hindi ko kinikwento to, di ba? For the longest time yung agribusiness, ako lang laging nakikinig. Hindi ko kinikwento yung buhay ko. Kaya, ngayon ko lang nakukwento, kaya sobrang emotional ako. But anyway, sobrang ganda rin yung nangyari sa buhay ko kasi naging part ako ng isang TV show sa GMA at ng TLRC, yung Agri-7 nung araw kay Bert Marcelo at saka Nego-7 kay Herman Moreno. Doon nag-start yung career ko sa TV. Doon ako natuto. Doon nag-grow yung career ko sa TV and video production. At doon ko natutunan yung agriculture. Kasi ako yung producer, so ako rin yung writer. Ako pa yung videographer, ako pa yung editor. Talagang kaya kong umalis ng mag-isa. Pag yung videographer ko late, iiwanan ko talaga. Kasi ayaw kong malate doon sa resource person ko. So, ganun. Kaya minsan nagagalit sila sa akin kasi nabubuking sila sa boss ko. Ganyan. But, sobrang maganda yung experience na yun. Umabot ako doon ng, I think, 8 years. Ganyan. Hanggang wala na yung show, lumipat na ako na ibang work. Yan, ganun yung nangyari. So, dahil ang tinuturo namin ay farming, business, ganyan. So, ako na-realize ko na gusto ko pala yun. Gusto pala yung farming, gusto pala yung business. So, sabi ko, I might as well try na mag-business ako. So, umalis ko sa work, nag-full-time ako sa business. That's only to find out na yung knowledge mo pala, yung natutunan mo for 8 years as a producer, it's not enough. So, nag-fail yung business. In fact, more than 15 businesses yung talagang puro failure. No? Halos lahat failures. Ganun yung buhay namin. So, until I realized na yung best
business for me ay may kinalaman din sa video. Kasi yung video, kahit nakapikit ako, alam kong gagawin ko. Hindi ako pwedeng magkamali at hindi ako pwedeng lokohin ng mga tao kasi alam na alam ko siya. So meantime, yung nanay ko na nasa Hong Kong, ayaw niya umuwi sa Pilipinas, no? Kasi only because wala siyang livelihood. Until dumating yung time na forced na umuwi siya kasi hindi na siya makalakad. Yun. Actually, nung yung namatay yung tatay ko, sabi ko, umuwi ka na. Sabi niya, ba't pa uuwi? Patay na yung tatay mo. More na walang reason na umuwi siya. Okay. Anyway, so when I decided to be a content creator, maraming businesses na nagdaan, daming video genre na dinaanan ko, puro nag-fail din. So, I realized na meron akong magandang kwento na totoong kwento ng buhay, no? Nung nanay ko na OFW na hindi makauwi at ako na anak niya na nag-suffer, no? But pinili kong maging mabuti despite of wala yung nanay ko sa tabi ko. So, I have a purpose. May magandang purpose and meron akong advocacy. Na magandang advocacy siya na para iuwi yung 10 million Filipinos sa Pilipinas because merong livelihood at may kabuhayan sa Pilipinas through farming or small businesses. Yun yung advocacy ko. And para sa family members nila na instead na asa ng asa sa parents nila na pagdating ng parents nila hindi nakapag-aral yung mga bata at walang opportunity at babalik yung magulang dun sa iniwanan niyang buhay bago siya nag-OFW. So maraming friends yung nanay ko na ganun yung nangyari sa buhay nila. Back to yung hirap na pinanggalingan nila. After nung 15 years, 20 years nila sa Hong Kong. Ganun yung nangyari. So, for me, nung nag-decide ako na maging content creator, no-brainer para sa akin, tingin ko. Kasi expertise ko yung video at naintindihan ko na yung agriculture. Merong stored knowledge na kailangan ko lang i-recycle at meron na akong content. So instant meron akong audience, no? In fact, yung swerte kami kasi nung nag-umpisa ako sa YouTube, merong coaching from YouTube mismo. Kino-coach kami isa-isa. Tapos pinakwento niyo sa akin yung kwento ko. Tapos after na kunento ko, sabi niya, bakit hindi yan ang i-highlight mo sa YouTube channel mo? Yan ang i-communicate mo kasi yan yung makaka-relate dun sa tao. So instant, mayroon akong audience. Sigurado may audience ako. And kasi alam ko yung dream nila, alam ko yung experience nila, alam ko yung need nila kasi nanggaling ako doon. So, para sa akin, napakadali mag-decide ano yung topic na ipoproduce na gagawin kong content. So, agribusiness is not about me. Kung na-notice nyo, yung agribusiness is not about me. Hindi ako yung bida. Ang bida sa akin lagi yung guest ko. Laging yung guest ko, yung research person, hinahayaan ko silang magsalita at ikwento yung advocacy nila. At ako lang, ang role ko lang ay i-support para mailabas niya yung kwento niya. So, ako yung ordinaryong audience. Linalagay ko yung sarili ko as an audience na kailangan may matutunan ako doon sa taong nagsasalita na to. So, ganun yung ginagawa ko. Hindi ako as a blogger, as a host, as a TV host na kailangan ako yung bida kasi ako yung host. Hindi ko kailangan gawin yun because I'm producing 2 videos a day. So, 800 times ako makikita sa internet sa buong isang taon. Pero yung guest ko, once ko lang siya magigest at meron lang siya 3 parts episode. Yun lang yung exposure niya. Ba't ko pa aagawin sa kanya yung limelight? So, kailangan ko ibigay sa kanya yung spotlight. And so, yung agribusiness about spreading information talaga. And hindi ko ginagawa yun para sumikat ako. Kasi never ko naman pinangarap na maging influencer. Hindi ko siya pinangarap. And hindi ko yun ginagawa para gumaya lang. Kasi sinabi ni ganito, ganyan, naging successful si ganito, so kailangan ko siyang gawin.
So hindi ko na ginagawa para doon lang. And hindi ko siya ginagawa kasi para gusto ko lang makiuso. So primarily bumabalik ako doon sa core, doon sa advocacy, doon sa gusto ko makatulong doon sa Filipinos. Actually, isang reason bakit nagtatrabaho ko ng maayos kasi gusto ko rin ma-experience yung success kasi sabi ko nga more than 15 businesses laging flop, no? Nagsampalo candy ako, nagkarinderya ako, nag-framing business ako, nag-networking ako, 'di ba? Ang dami kong pinasukan na lahat walang nangyayari. So gusto ko ring maging successful. Kaya hard work yung ginagawa ko sa agribusiness. So, I started from 0 videos, 0 subscribers, 0 income. Wala akong kinikita. Nung nag-start ako kumita sa YouTube ng 10 cents dollar a day, tuwan-tuwa ako. So, work hard ako, tapos naging 30 cents dollar a day. Tuwan-tuwa ako. Hanggang doon sa kumita na ako ng $300 a month, and so on. Yan, hanggang lumaki na siya. Pakishare na $1 million. Bawal daw sabihin, sabi ni YouTube, may non-disclosure namin. So may magandang purpose po. May malalim na hugot. Ang lalim ng hugot ko kung bakit ko ginagawa ito. Kasi kung ang pera, gusto mo lang magkapera, mag-YouTube ka, tapos nag-produce ka, ang hirap mag-produce na videos, walang nanood. Eh, syempre, di ba, madi-discourage ka kung yun lang ang purpose mo. But since malalim yung hugot ko, no matter what, kahit gaano kahirap, di ba, almost siguro, I'm working almost, pag nasasakyan ako, kung hindi ako nagdadrive, si Sofia, nag-edit ako. Nag-aaway kami kasi siya pagdadrivein ko kasi kailangan kong mag-edit. Nagagalit siya kasi puyat din siya. So pagdating sa bahay, nagmamadali ako kasi kailangan ko pang mag-upload. So late na ako matutulog, tapos aga kong gigising kasi may shoot ulit ako. Ganyan. So talagang minsan sa harapan ng resource person, pasensya na inaantok ako. So sobrang puyat. So ganun katindi yung hard work na ginagawa ko sa agribusiness. So ako po ay masasabi ko na naging successful sa aking YouTube. Hindi sa pera, hindi po ako mayaman till now, pero successful ako sa aking advocacy. Ayan. So yung sikreto ko lang lagi ay kung sino ako, yun na yun. Hindi ako nagpipretend. Hindi ako nagpipretend na matalino. Hindi ako nagpipretend na ano. Simpleng tao lang. Diba? Na ang maganda sa agribusiness dahil nanunood yung audience at pag siya'y pinuntahan ko, kilala niya ako. So parang close kayo kaagad. Yung parang wala nang barrier siguro. So and yun nga, nakwento ko na talagang makinig lang. Nung bata ko, sobrang mahihain ako. Hindi ako, pag may bisita, hindi ako nagsasalita, nakangiti lang ako, ganyan. Nung nag-work na ako, may mga barkada ko, nagiinuman kami sa gabi, kasama yung parents nila, ganyan. Sabi ng parents ng isang barkada ko, ba't yan, tiyaga mo makinig? Nakikinig lang ako kasi hindi ako nag-share ng kwento durang inuman. Taga-tawa lang nila ako. Siguro, kung binabalikan kayong mga ganung kwento, kaya siguro ako magaling makinig sa research person ko kasi personality-wise, no effort hindi ko kailangan. And, ayun, tapos nararamdaman ko sila na kung naiiyak sila, naiiyak din ako. Si Doc Erwin, umiyak. Hindi lang na during the actual shoot, no, even during the editing, umiiyak pa rin ako, ganan. Tawa ko ng tawa pag nakakatawa yung episode. So feeling ko pag during the editing, pag natawa ako or nalungkot ako, umiyak ako, alam ko na yung video na yon ay makaka-across yung message doon sa audience. And sabi ko nga, ito yung best na nagawa ko sa buhay ko. Para sa sarili ko,
privilege ako na first-hand information yung binibigay ng research person sa akin. So, bago pa mapanood yung episode namin ni Doc M, na-absorb ko na muna yon bago mapanood ng audience. So, ganun. Diba, saan ka makakakuha ng ganung klaseng privilege na ikaw yung mauunang makakaalam ng information. And second, it reminds me yung stored knowledge kasi minsan may alam mo na siya pero sa sobrang tagal hindi mo siya napapractice and all of a sudden may meron kang magigess na yun ang dinidiscuss niya at nagre-reflect sa'yo, o nga no, alam ko na to pero nakalimutan ko na. So, yun yung mga nakuha ko na benefit sa pagpuproduce ka ng video dito sa agribusiness. And yung impact ng agribusiness sa audience ko, hindi ako fully aware kung gaano kalaki. But kung saan-saan ako, biglang may lumalapit sa akin, binubulong niya na na-inspire ako, nag-farming ako, bumili ako ng lupa ako, ganyan. It's more than enough para sa akin. Kasi alam ko na naka-cross yung gusto kong gawin sa kanila. And of course, para sa mga research person, natutuwa ako na pag sinabi nila na nag-increase yung sales namin because of the video o nagkaroon ng awareness yung advocacy ko because of the video. So, fulfillment po lahat yon sa akin. So, yun po. Ang advocacy ko talaga ay parang win-win situation lang yan na anybody na gustong magpa-feature, kinokontak nila ako, pumapayag ako, hindi ako namimili, malaki man o maliit man, startup man siya, or sobrang giant siya, or lahat sila pinifeature ko kasi may mapupulot ko na kwento sa kanila. And nagpapasalamat ako kasi sa dami ng naging resource persons ko, walang madamot mag-share ng information. So, yun lang po. Sana sa lahat po ng nandito na hindi ko pa na-feature, sana ma-feature kayo. Ayun. Maraming salamat po. Napaka-inspiring. Diba? Sir. Parang istorya ng from rock to riches eh. Napakaganda. Anyway, ito. I would like to introduce muna yung ating President of Batangas Alliance for Farm Tourism Development. To give us a quick word or kamustahan na lang kahit very quick lang prior to having our lunch. So, tuwarang po na dito yung ang ating social and serial entrepreneur galing sa Facebook ito, Sir Mike, sorry. Life coach, at saka organic farmer, and most importantly, syempre, idol na idol to sa biker, si Mr. Mike Parada. Our president. Okay. Sorry, sir. Okay na. Ay, pasensya na po kayo, na-late ako at dalawang anak ko yung may birthday ngayon. So yun, magandang umaga po. Buti abutan ko yung kay Kuya Buddy, kay Sir Buddy. Ayun, yung mga hindi pa ako na-interview ni Sir Buddy, please. Malaking tulong ko talaga. Very malinaw ho yung mga viewers niya at talagang tumutulong sa ating mga farmers. So tulungan nyo lang kami dun sa sa Batangas Alliance for Farm Tourism Development. Whether member na kayo o hindi, libre naman yung membership. Ay, Doc, nandiyan ako. So, discuss muna yung Agarwood. Yes. Ang ating Provincial Tourism Officer sa Piticao, alam ko matutulungan niya tayo. Kasi in the end, of course, Sir George, is bisita. Kailangan namin ng bisita. Kasi, may nagtanong kasi sa akin, magkano raw ba ang farm ngayon? May million daw ba? Sabi ko, yung bumili ka na ng sasakyan, wala nang mabili na 1 million ngayon eh. So, magastos talaga. Not unless pinairal natin yung pagiging Batanggenyo na nagyayabang, hindi po talaga basta nababawi yung kinita dito. Yung ginastos. So, paano man lang makakapagpasweldo tayo ng mga tauhan, tagaluto, gwardiya, receptionist. Kailangan namin ng bisita. At not unless yung kagaya ng iba na ang lalaki ng production, pero combination siya eh. Kung siguro naman lahat tayo exposed sa ibang country. Lahat to, gano'n na yung talaga yung farm tourism, agri-tourism eh. May binibenta kang produkto, tapos may bisita. Mas malaking bagay talaga yung sa tabi mo na lang magbebenta kaysa ibabiyahe mo pa. Na-experience ko, client ko ang Rustan saka Shangri-La,
may kinikita nga ang konti, mayabang lang pakinggan na kliyente ko yung Shangri-La, kliyente ko yung Crustans. Pero gastos po talaga yung biyahe. Tapos syempre minsan sasabihin pa, reject na kasi inabot ng traffic, na initan. So masarap po talagang bilhin dyan sa harapan lang. Pero ang nakikita ko talaga, napakalaking tulong ng gobyerno. Kasi kung makikita niyo yung Bali, Thailand, Taiwan, Japan, ang tawag ko doon yung hostage tourism eh. Pag nagtanong ka na sa gobyerno, may choices ka na, at pag sumakay ka sa bus, wala ka na magagawa, doon ka nadadaan. Tapos medyo nalungkot nga lang po ako nung umattend ako doon sa Chesa nung isang araw, kasama si Ma'am Marites Castro. Hindi tayo nagna-number 1 sa overnight or sa day tour. Which is kayang-kaya kasi as mandated ng Republic Act 10816, yung Farm Tourism Development, pwede talaga tayo mag-number 1 kasi ma'am, Maraming pwede ang gusto ng mga taga Maynila, uuwi, bibili ng pagkain, bibili ng mga kung mura. Wala na halos nakikita sa kalsada. Kailangan lang information campaign. At alam ko si Sir Buddy, matutulungan tayo kung ano mang merong bago sa atin. Milyon ho yung naniniwala sa kanya. Aminin ko, lumakas ho yung aking farm dahil dun sa mga OFW na dumadating. Kaya lang lagi yung tanong nila, Sir, alin pa yung kasunod? Sa totoo, inaayos pa namin. Kailangan namin humingi ng tulong din sa gobyerno. Kasi yung aming municipal tourism officer sa Taal, kahit kami, hindi kami nakasama ngayon dun sa So malaking bagay. Alam mo nung pinakita ni Ma'am Marites Castro dun sa ang kasama lang Costales. Nakakalungkot, ang daming magaganda ng farm sa buong Pilipinas, Costales lang yun nandun sa buong Pilipinas. So malaking bagay na ang amin, yung kayo ma'am, sa Batangas is ma-promote din nyo kami. Thank you. Well, nag-asa natin yung sikat. I think she's a very dynamic young professional, ni George here. So, huwag natin bibiglayin, paglanuhin. Huwag natin masyado ka. Baka mamaya hindi na sumunod. Sa inyo susunod na bisita. Sa yung engineer. Yeah. To Buddy. So, yun yung sinasabi ni Buddy. The value, the greatest satisfaction, the greatest fulfillment na kanyang nararanasan. And I think this is a wildfire already. This is a dynamic, very inspiring process of collaboration that results in business development, that results in actual investment. So, yun siguro, si kabayan ko lang taga ako, siya really excited na rin. Si engineer, excited. I think everybody here, si Elmer, no? Ito no, si pinanganak. Akala ko dahil si Dexter. Yan. Pinamasarap na dragon fruit, nagdala daw siya. Baka kailangan pakain natin yung dala-dala ni Elmer. Okay, huwag natin susuluhin yan. Okay. Patitikman ba natin, sir, ngayon? Isang part sa Bulacan. Kami nagpapasalamat. Actually, buddy. Yes, sir. We are here mainly because of you. Wow. Nabuhay yung aming plataforma, si Mike, etc. Talagang malaki yung influence mo. Itong nabubuo ito ay nang dahil din sa'yo. So, yun ang aking masasabi. And of course, ngayon, meron tayong God-given office, yung BTCAO, that will help us make farm tourism a new business model for the province of Batangas and for the entire country under him, leadership si George. Palakpakan natin ang dalawa. Sabi palakpak para kay Dr. Please. Sabi palakpak ni Dr. Erwin. So ito po kakao. So ito po, sa halagang 600 pesos, yung mga estudyante, Affordable. kaya na, affordable. So, din may mga client, I listen to my customer. May mga clients din naman ako, parang mahilig kasi ako sa Hermes at saka Louis Vuitton. Ay, social. Social. So, sabi ko, sige, sinabi mo yun, gagawa kita ngayon. Conversion ka na yun. I listen to my customer. Kasi naman, ang swerte lang namin mag-asawa, we can go everywhere. Kaya ngayon, eto ngayon, ito, gusto nyo ng Hermes, gusto mo ng Chanel, meron ako. Wow! O ito ang ginagamit si Chanel.
Ito ang ginagamit sa Gucci. Ito ang ginagamit sa, ano ba ito? Ferragamo. Ferragamo. Wow. Ito ang ginagamit sa Louis Vuitton. Wow. Okay? So sabi ko, wala. Okay? So mamahalin, right? I have Italian leather. Mamili na kayo kung anong Italian ang gusto niyo. Ito po yung mamahalin. So from 600 pesos to 6,000 pesos. Pero binibenta ko po ito sa US ng $200. Wow. 10,000. Pero siyempre dito hindi naman ako ng tao kaya sige naman 6,000. Ano yan? Galing talaga ni Irene pala. So yung sinasabi ko, wow na wow sa kakao, kaching. Hindi lang tayo puro tablayan ng tablayan, marami gagawa, hindi pa yan. Magawa kami ng tuli. Ito pa, wala, di ba? Naman. No, talagang Wow. gusto. Style na Louis. Ay, palagpakan natin itong ating kaibigan sa kan. Wow, wow. Pati. Hawakan mo at para maring ka. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.